galamay ng andamyo at ngipin ng bangketa, sa bitukan ng mga kalye at kanto at umpukan ng karaniwang tao, sa puso ng komunidad ng Maralita at sa makitid na lalamunan ng Eskinita, naroon ang hininga ng kanilang istorya. Aling pag-ibig ang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa? Napakaganda ng tulang ito na isinulat ni Gat Andres Bonifacio. Hanggang ngayon, nakakapukaw pa rin ito ng damdamin ng pagmamahal at sakripisyo para sa inang bayan. Pinubuhay nito ang dakilang mithiin para sa kalayaan. Pero matagal na panahon na ang Rebolusyong 1896. Di umano'y ganap na tayong malaya. Bihira nang alalahanin ang mga katipunero ng labas sa paaralan. Bihira nang alalahanin ang kanilang ipinaglaban. Ipagdiriwang ngayong Nobyembre 30 ang ika-150 taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Maganda sigurong malaman kung may mga bakas pa ng kabayanihan ni Gat Andres sa kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino. Sa tinubuang lupa, maraming pag-ibig pa, wala nang mawala. Isa, dalawa, tatlo. Mabuhay ang himagsikan! Mabuhay ang himagsikan! Mabuhay ang himagsikan! Sa sigaw ng Pugadlawin, pinunit na mga katipunero ang kanilang sedula bilang simbolo ng paglaban sa kolonyalistang Espanyol. Wala na ngayon nagpupunit ng sedula. Pero meron pa ring mga lumalaban. Lalo na ngayon at binubuwisan tayo ng gobyerno na para pa ring isang kaharian kung magpayaman. Siguro, kung buhay pa si Gat Andres, maghihimagsik siya laban sa pork barrel. Kung buhay pa si Gat Andres, iisipin kaya niyang malaya na ang Pilipinas? Mag-aarmas pa rin kaya siya? Sino-sino naman ang kanyang mga kasama? Dito sa Daang Azcárraga, ngayon ay Claro M. Recto sa Tondo, Maynila, dating nakatayo yung bahay kung saan tinatag ang KKK o ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa naging papel nito sa ating kasaysayan, parang kulang ang nagiging pagpapahalaga ng pamahalaan sa historical landmark na ito. Dito sa Tondo, kung saan ipinanganak at lumaki si Bonifacio, hindi lang marker ng pagkakatatag ng katipunan ang napabayaan. Tila napabayaan din ang maraming anak pawis na gaya ni Gat Andres. Siguro, sa hanay nila ako makakahanap ng mga bagong katipunero. Sa isang maralitang komunidad, nakakilala ako ng mga miyembro ng Kabataang Makabayan, isang underground na grupong itinatag noong 1964. Sa birthday mismo ni Gat Andres. Excited akong malaman ang tungkol sa kanilang lihim na kilusan na itinulad daw sa katipunan. Ako si Kabel, miyembro ng Kabataang Makabayan. Ano ang
kwento ng buhay mo? Nagtatrabaho ko habang nag-aaral. Dahil yung mga magulang ko, dahil sila'y mula sa mga mangingisda, hindi sumasapat yung kita ng aking mga magulang para dun sa pagtustos dun sa pag-aaral ko. Paano ka nasali sa Kabataang Makabayan? Kasi nung panahon ng high school, sinasama ako ng lolo ko sa isang universidad. Nagtatrabaho din yung lolo ko. Doon ko nakita, nagrarahal sila, sinusulong nila yung karapatan sa edukasyon. Hindi lang lamang bilang estudyante, sinusulong din nila yung manggagawa at magkasaka. Pag sumali ka ba dyan sa inyong grupo, meron ba kayong parang blood compact o kaya yung naghihiwa ka ng... Paano ba ang proseso ng pagsali sa grupo ninyo? Pagsalin, walang blood compact, bali pagsali doon, ay kailangang tanggap mo at nauunawaan mo yung sinusulong ng organisasyon ng Kabataang Makabayan, ng susulong ng pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba. May mga kinukuha siyang pag-aaral, katulad ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino, araling aktivista, yung kung paano pinagkasamantalaan, yung manggagawa, kababaihan, magkasaka, at yung kabataan, at iba't iba pa mga pag-aaral. May nabanggit ka pambansang demokrasya. Anong ibig sabihin ng pambansang demokrasya? Pambansa, kasi dahil hindi man tayo direktang sakop o malakolonyal tayo, sakop tayo ng imperialistang US. Demokrasya, kasi kailangan nating palayain at isulong yung karapatan at o interes ng malawak na masa na uring manggagawa at magkasaka. Yung lalaman nito, yung kukunin natin mga discussion na to, eh yung nangyayari ngayong yung korupsyon, yung pork barrel, kung maalala natin, sunod-sunod yung kilos protesta sa Luneta, sa Ayala. Sa mga bahay-bahay ginagawa ang mga lihim na pag-aaral ng KM, katulad din noong panahon ng KKK. Mainam na mainam, at mainit na mainit ngayon, yung sitwasyon na dapat natin sunggaban para dun sa pagpapakilos pa at pag-abot pa dun sa malawak na masa. May ano pa ba kayo? May dagdag pa kayo mga kasama? May dagdag ako. Hindi yung sa usapin ng pork barrel, ito yung isang bahagi lang ng ng isang pinag-uugatan niya, siyempre pangunahin. Hindi yung burokrata kapitalismo pa rin na siyang pangunahing ugat talaga ng katiwalian, ng korupsyon. Binanggit mo kayo na gusto nyo himukin yung pinakamaraming bilang ng kabataan. Bakit kailangan lihim? Di ba mas madali kung halimbawa meron kayong sa Facebook, doon kayo nagre-recruit, sa mga eskwelahan meron kayong recruitment center, kaysa dyan sa pagiging lihim na organisasyon? Nag-UG siya, o yung underground, dahil pinataw ni Marcos ang batas militar ng panahon na yan. At yung Kabataang Makabayan, tinawag siyang iligal ng reaksyonaryong gobyerno. Bukod doon, yung Kabataang Makabayan kasi ay nagsusulong siya ng armadong pakikibaka. Doon ko nakita yung pagmamahal ng masang magkasaka. Nasa kabilang baryo ka pa, nalaman nila na malapit ka lang at alam nila na pupunta yung mga hukbo doon. Kaya naghahanda ka agad yung mga magkasaka. Kahit nung mismong muntik na kaming mapalaban, yung panahon na yun, pumunta pa sila sa kampo namin dahil hindi kami pwedeng magluto. Dahil malalaman ng kaaway na nandun kami. Pumunta doon yung mga masa, yung magkasaka, at doon na lang kami ng pagkain. Palagi mong binabanggit yung armadong pakikibaka. Hindi ba pwedeng makamit yung inyong mga adhikain, halimbawa sa pamamagitan ng pagboto o kaya eleksyon? Pagpili ng mga matitinong mga leader sa ating pamahalaan? Hindi pwede kasi tutuusin yung eleksyon, namimili ka lang, yung mga masa, namimili lang sila ng kung sino yung susunod na magkasamantala sa kanila. Kung bakit kailangan armado, kasi yung mismong kalaban, yung estado, ay gumagamit siya ng armas. Katulad na nangyari sa Hacienda Luisita, nagrally sila, anong pinanapat sa kanila, di ba? Armas. Hindi sapat na yung rally lang, armadong pakikibaka lamang ang tanging solusyon upang makamit ang tunay na kalayaan. Ako po ay linisan, matutunguhan ko ay isang digmaan. Mag-aalay ako
ng panahon at buhay para sa kalayaan. Sa aking pag-alis, kayo'y hindi rin mawawalan. Libong anak, sa inyo'y laging magdaraan. Katulad ko rin, mabuting anak ng bayan. Anak ng bayan ang pamagat ng isa sa kanilang mga kinakanta. Hindi ba't anak ng bayan din ang tawag ng mga Katipunero sa kanilang sarili? Ang partido ngayon, kung ihahambing, kung siya ay gusto, ilang katao lamang ang muling nagbangon, sumung sa panganib at hirap, ang ilan ay libo-libo na ngayon. Naganap ako ng makakapagpaliwanag sa akin tungkol sa umano'y nagpapatuloy na revolusyon ni Andres Bonifacio. Pinaunlakan ako ni Professor Francis Gialogo, tagapangulo ng History Department ng Ateneo de Manila University. May mga lihim na grupo, mga underground na grupo na nagsasabing ipinagpapatuloy nila yung sinimulang revolusyon ni Andres Bonifacio. Kasama rito halimbawa yung Kabataang Makabayan na tinayo pa nga nila yung kanilang organisasyon nung kaarawan mismo ni Andres Bonifacio. Sa inyong pag-aaral sa kasaysayan, ito bang grupo na ito at yung Katipunan, meron ba silang mga pagkakahawig? Nakapalob ito dun sa usapin na hindi natapos ang himagsikan. Ang diskurso ng hindi natapos na himagsikan dahil nga dun sa pangyayari na nagkaroon ng agawan sa kapangyarihan, nagkaroon ng tunggalian ng mga grupo. At pwede nating sabihin na nabubuong tunggalian ng mga uri nung panahon ng Katipunan na siyang nagbunga ng kamatayan ni Bonifacio. Kaya nagbigay daan ito doon sa diskurso ng di natatapos na revolusyon. Kahit na nung naagaw ang revolusyon at kinuha ang kalayaan mula sa mga Filipino ng mga Amerikano, maraming mga maka-Bonifacio na mga grupo na nanatili at nagpatuloy ng ganoong simulain. At sa mahabang panahon ng kasaysayan ng pananakop, matapos ang Katipunan, ang unang yugto ng Katipunan, sa pananakop ng mga Amerikano, tapos ng mga Hapon, at dun sa pamumuno ng ibang mga lokal na naghaharing uri sa ilalim ng Republika, maraming mga grupo, maraming mga kilusan na nandoon sa diwa ng pagpapatuloy ng hindi pa natatapos na himagsikan. Nang itatag yung Kabataang Makabayan sa kaarawan ni Bonifacio, ay simbolikong representasyon nito na mayroong pagpapatuloy ng mga diwa at simulain na hindi natapos at nasa balikat ng mga sumunod na henerasyon yung pagpapatuloy nito. Bali yung araw na to, dahil bilang Kabataang Makabayan na, kailangan nating manumpa doon sa watawat ng Kabataang Makabayan. Ang panunumpa sa KM ay pahayag ng katapatan at kahandaan ng mga kasapi na itaguyod ang mga saligang prinsipyo at programa ng organisasyon. Ako, si, pangalan sa pakikibaka, ay nagpapahayag ng aking lubos na pagsang-ayon sa konstitusyon at programa ng Kabataang Makabayan. Patataasin ang aking revolusyonaryong kamulatan, paglilingkuran, lagi ang sambayanan, pananatiliing, mataas ang dangal, at prestiyo ng Kabataang Makabayan at ng pambansa demokratikong kilusan. Nang maagaw ng mga lokal na naghaharing uri ang pamunuan sa kilusan ni Bonifacio,
daan na rin ito o pamamaraan na rin ito para makapasok ang imperialismong Amerikano. At simula noon, nagkaroon ng sistematiko, organisadong pangingibabaw na naisakatuparan dito. Una, sa pamamagitan ng tuwiran at direktang pananakop, nagtatag sila ng sariling pamahalaan, isinakatuparan yung kolonyal na ekonomiya, tiniyak na mananatili ang presensyang militar dito sa Pilipinas. Kaya kahit na sinasabing nabigyan tayo ng kalayaan sa papel, nung umalis ang tuwiran at direktang pananakop, marami namang istruktura at sistemang napanatili na magpapatunay na nananatili ang dituwiran, subalit hayag, kuminsan hindi hayag na pangingibabaw, nasa dayuhang kontrol pa rin ng imperialismo ang nakararami sa ating ekonomiya. Nandyan pa rin halimbawa yung presensya ng mga puwersang militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. At ang dayuhang impluensya halimbawa doon sa mga desisyong pampolitikal ng ating mga nasa pamahalaan. May nabanggit kayo kanina na tinatag na revolusyonaryong gobyerno sa panahon ni Gat Andres. Ano yung mga programa na nais na ipatupad ng tinayong gobyernong ito nila, Gat Andres? Ang pinakatampok na usapin nung panahon ng himagsikan ay yung usapin ng pagmamahagi ng yaman. Kaya nga, naging tampok doon sa mga kasapi ng kilusang katipunan ay yung layunin nila na para bawiin ang mga inagaw na lupa at muling ipamahagi ito sa kung sino yung nagbubungkal. No, dahil naagaw ang himagsikan, hindi na naman ito maisasakatuparan, lalo na nung magkaroon ng mga bagong mananakop. Yung mga Amerikano nagkaroon ng praktikal na pakikipag-alyansa sa mga lokal na Panginoong may lupa at naghaharing uri. Kung gayon, yung basing panlipunan ng yaman ng mga lokal na Panginoong may lupa ang naging batayan ng pananakop ng bagong imperialismong dala ng mga Amerikano. Naalala ko ang kwentuhan namin ni Ka Abel. Parang ganito rin niya ipinaliwanag ang programa ng kilusan na kanyang kinakapalooban. Ano ba yung pangarap ng inyong kilusan para sa Pilipinas? Lumaya yung mamamayan na inaapi sa pagsakop ng imperialismong US at ipamahagi yung lupa sa mga magkasaka. Kung sa mga manggagawa man yan, taguyod yung pambansang industrialisasyon. Yung makukuha ano nito, kita dito, ay mismo yung mamamayan ang makikinabang at hindi nang iilan na katulad ng nangyari. Oh. Alis ka na? Oo. Ingat ka, Tre, ah. Ingat, Tre. Galingan nyo dito, ah. Ingat, ah. Sa aking pag-alis, kayo'y hindi rin mawawalan. Libong anak, sa inyo'y laging magdaraan. Sa mga bundok ng Montalban, unang tumungo sila Gat Andres Bonifacio para isulong ang armadong revolusyon. Nagpapatuloy pa rin pala ang revolusyon ito. Pero ang mga kalahok ay ang mga bagong henerasyon. Tama siguro si Gat Andres, walang pag-ibig na hihigit pa